2 Timothy chapter 2 verse 15. Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. Magandang araw, ang tatalakayan po natin yung araw sa ating daily devotion ay ang exegesis. At ang unang katuruan na natutunan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay exegesis guards us against eisegesis. Ang exegesis po ay masusing pag-aaral ng banal na kasulatan o ng Biblia upang maunawaan po natin yung original na plano po ng author o ng may akda batay po sa context ng ating inaaral at batay rin po sa wika, sa kultura at saka sa history o kasaysayan. Sa kabila pong in other way rather ay yung eisegesis naman po yung pagbasa ng teksto ng Bible na kasulatan ayon po sa pansariling pananaw lamang. Kumbaga yung exegesis ay solid fact and eisegesis naman is merely opinion o based on their karanasan lamang nila. Kapag sinabi pa natin exegesis guards against eisegesis ay ibig sabihin po na pinaprotektahan po tayo ng tamang pagbabahagi ng pag-aaral ng salita ng ating Panginoon Diyos laban po sa maling interpretation ng ibang mga tao o ng ibang mga naglalahad ng salita ng Diyos. Sa halip po na ipilit natin yung ating iniisip sa isang talata, inayaan po natin yung salita ng ating Panginoon Diyos na magsalita para po sa sarili niya o kung sa chess po kasi medyo ako sa chess at si Hans Niemann which is a chess grandmaster, meron po siyang sikat na quote na chess speaks for itself kapag nanalo po siya. And nung nanalo po siya sa world number 1 na si Magnus Carlsen, sinabi niya po na chess speaks for itself. At ganun lang din, though malayo yung context dito, naalala ko lang. At ayun, bali parang yung ibig sabihin po na ito, yung salita po ng ating Panginoon Diyos yung magsasalita mismo para doon sa context o para sa sarili na ito. Bible or God's word speak for itself. Kumbaga, kung susunod po tayo sa landas ng exegesis, maiiwasan po natin yung paglikha ng maling aral at makakaiwas po tayo sa pagiging manggagawang may dapat ikahiya dahil po sa maling pagtuturo o pwede rin po tayong masabihan na isang bulang propeta kapag tayo po ay eisegesis. Ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay exegesis guides us to what the Bible teaches. Sa pamagitan po ng exegesis, nagkakaroon po tayo ng tamang pangunawa kung ano po ba talaga yung itinuturo ng Biblia. Hindi tayo nadadala sa emosyon, sa popular na opinion o tradisyon lamang. Kasi nga po, as a human, may side tayo na may pagkabanwagon o kung ano po yung sikat, kung ano yung popular, yung po yung mas binabasihan natin, yung po yung mas kinikilingan natin. At yung pagiging exegesis po ay hindi po ganun, kundi sa katotohanan ng nais na ipahayag ng ating Panginoon Diyos sa atin. Hindi po tayo nagiging banwagon, kundi tayo po ay nag-i-stick to fact o sa tamang basta tama. Nag-i-stick po tayo sa tamang bagay at tamang katuruan. Kaya yung exegesis po yung nagsisilbing paggabay upang may paliwanag po yung salita ayon po sa original na layunin ng ating Panginoon Diyos at hindi po ayon sa ating sariling pagkaunawa lamang. Ito rin po yung umubog sa ating mga doktrina sapagkat hindi na maaaring magkaroon ng tamang aral kung may mali po yung pagkakaunawa dun sa mismong teksto. Ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay exegesis leads us to right teaching and right application. Ang layunin po ng pag-aaral ng salita ng ating Panginoon Diyos ay hindi lamang kaalaman, hindi lamang knowledge, kundi pati na rin yung way o right way to live in life o right way to basta tamang pamumuhay. Pinipilit pa natin mag-English kahit na hirap pa tayo.
Ayun, kapag tama po yung ating pag-unawa o tayo po exegesis, ito po ay magbubunga ng tamang pagtuturo o yung orthodoxy. At kapag tama po yung pamumuhay at ah, tawag dito, kapag tama po yung ating pangunawa, ito po yung magbubunga. At pag tama rin po yung ating pamumuhay, syempre may magiging fruit din yung ganong ah, tawag dito, decision natin. And yung magagawa po ng tapat ay hindi lamang mahusay sa salita, kundi rin pati sa gawa. Hindi lang puro vocally, kundi pati in action. Dahil yung pagkakaroon po ng tamang aral ay nagbibigay daan sa tamang pagkilos. Kung mali po yung pagkakaintindi natin sa isang talata, sa isang verse o sa isang mismong pahina, ay maaari itong magdulot ng maling paniniwala sa ating mga kaisipan at maling asal na pwede nating ikasama. Sa kabaliktaran po, yung tumpak po na exegesis ay umubog po sa atin sa isang buhay na nalulugod po yung ating Panginoon Diyos. Kasi nga po, di ba, ang ating Panginoon Diyos ay just o siya po ay fair. At kapag just ka, syempre, dun ka sa tama. Ayaw mo ng mali, ayaw mo ng kasalanan. Gusto mo lang ng tawag dito, yung good, yung may nag-i-stick sa fact. And yung buhay po na yun ay nakakalugod po sa ating Panginoon Diyos. Isang buhay po na may kaalaman, karunungan at kababahan loob sa paglalakad po sa pananampalataya. Ang exegesis po ay hindi lamang para sa mga scholar o sa mga pastor, kundi ito po ay para sa lahat ng nananampalataya sa ating Panginoon Diyos na nagnanais lumalim yung kanilang pananampalataya at maging karapat-dapat ng manggagawa ng ating Panginoon Diyos. Kaya para po maging exegesis, we must study deeper the Word of God or the Bible. Dahil kapag nakikinig po tayo sa mga tao lamang, syempre as a human being, syempre nagkakamali sila. At kapag mali yung na-interpret nila sa isang verse o sa isang Bible, tapos yung na-adapt mo, ay magiging exegesis ka, at which is a bad thing. So yun, read and obey Bible or read your own Bible. Huwag tayong maniwala sa mga nakikita lang natin online, sa mga talata na tawag dito hindi naman tugma kung ano yung verse na sana nakapaloob sa kung ano ng mga pinagsasabi nila sa online, especially sa TikTok, Facebook, YouTube, etc. and Instagram. And yun lamang po. Maraming salamat and God bless.